Ang sikat na phrase na sour grapes ay nagmula sa mga sikat na fables ni Aesop. Ang kwento ng The Fox and the Grapes, ang istorya na pinagkuhanan ng kasabihan ay tungkol sa isang gutom na soro. Fox, I learned a new word today. Nakakita ang soro ng isang bungkos ng masarap at hinog na ubas na nakabitin ng mataas sa isang baging vine. Sinubukan niya ang lahat ng paraan. Tumalon siya ng paulit-ulit at nagpakahirap pero hindi niya maabot ang mga ubas. Sa huli, dahil sa sobrang pagkadismaya, lumakad na lang ang Sora at nagdeklara, "Ay, hindi ko naman kailangan yan. Siguradong maasim pa yang mga ubas na yan." Yun yung sour graping, guys. So, alamin natin sa fitness and lifestyle kung ano ang mga sour grapes na sinasabi mo para mahuli mo yung sarili mo and you can start achieving yung mga resulta na gusto mo. So, ito ang mga examples na pag-usapan natin ngayon. So, yung mga sinasabi ng tao ay, dami niyang panahon mag-exercise, mas may importante ang mga ginagawa sa buhay, mas, GGSS masyado siya, hindi naman ganun ka-importante maging fit or muskulado or payat. Ang kahulugan, ang sour grapes ay naging kasabihan para ilarawan ang ugali ng isang tao na nagdi-discredit, nagmamaliit, or nagsasabing hindi niya gusto ang isang bagay na gusto niya talaga dahil lang hindi niya ito nakuha or makuha o maabot. Ang moral ng kwento ay mas madali sa isang tao na sirain ang halaga ng isang bagay kaysa tanggapin ang sarili niyang kakulangan o pagkabigo. So, ngayon, tanongin mo sarili mo, ano yung mga sour grape terms na sinasabi mo when it comes to fitness, diet, or pagpapahinga or relax, Well, what I'm trying to say, guys, is exercise, nutrition, and proper lifestyle habits. All right? I hope nakatulong yung pagkatagalog ko dito sa fitness para matulong ko. Holy Pete number 1!